Ephesians chapter 2 verse 18. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Sa Tagalog po ay, ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang The Trinity and Prayer. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay ang people lost their access to God the Father. Simula po kasi nung tayo ay nagkasala at nagkaroon ng kasalanan sa ating Panginoon Diyos ay nagkaroon na rin ng parang malaking harang yung connection natin sa Kanya. Simula po nung nakagawa tayo ng malaking pagkakasala sa ating Panginoon Diyos ay inawalan na tayo ng access para makausap at makita siya. Yung makakausap natin siya na parang face to face o yung parang pakipag-usap lang ng dalawang tao. Kagaya po nung sitwasyon nila Eva at Adan. Nung pinalayas po sila sa Garden of Eden ay doon nagsimula yung loss of access nila sa ating Panginoon Diyos. At dahil po roon ay pinangako ng ating Panginoon Diyos na ipapadala niya ang kaisa-isang Misaya, which is our Lord Jesus Christ, para ipawalan sala tayong mga tao o parang ipawalan sala yung mga nagawa nating kasalanan at mga magagawa nating kasalanan. In that way po, magkakaroon po tayo ulit ng access o ng connection sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay people only access God through Christ. Kaya po may mga alay tayong mga tao sa ating Panginoon Diyos noong unang panahon kasi yun yung nagiging parang passage natin o daanan para magkaroon tayo ng connection o para makapag-communicate tayo sa ating Panginoon Diyos. Para po magkaroon sila ng connection sa ating Panginoong Diyos, ay itinaraan nila ito sa pagsasacrifice o sa mga sakripisyo ng mga hayop, mga pagkain, etc. etc. Pero nung dumating po ang ating Panginoon Diyos, which is ang ating kaisa-isang Misaya, tayong lahat ay pinawalan sala at nagkaroon na tayo ng huling sakripisyo. Ang ating Panginoon sa Kristo po ang magsilbing huling sakripisyo natin para mai-connect tayo sa ating Panginoon Diyos o para magkaroon tayo ng connection with our Lord God. Sabi nga po ng ating Panginoon sa Kristo ay I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, imbes na mag-alay na ay dumadaan na tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kung mapapansin po natin kapag mananalangin tayo, lagi pong sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Dahil ang reason po nun is yung ating Panginoong Jesucristo po yung naging tool natin para mag-connect tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa ating mga panalangin ay pinabanggit natin yung in the name of Jesus Christ. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay people must be led by the Spirit and prayer. Kung si Jesus po yung ating passage o yung tool natin to connect to our Lord God, ang banal na Espiritu naman po ang nag-guide sa ating mga puso kung ano ang dapat at kung paano dapat ang manalangin ko, kung paano dapat yung proper na kung paano manalangin. Kapag isinasa puso po natin ang ating mga panalangin with the guide of our Holy Spirit at with the name of our Lord Jesus Christ, ay kahit ano ito, basta kalooban ng ating Panginoon Diyos ay makakamit natin. Kagaya nga po ng sabi sa ating talata na 1 chapter 15 verse 16, ano man ang inyong hingin sa aking Ama sa panalangin ko ay ibibigay niya sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.